lamang ng epekto ng inyong iniinom na gamot. Pag kayo po ay umiinom ng mga statins, yung mga synthetic na statins, yan naman po, basta minomonitor lang natin palagi. Ako po, minimum na pag-inom, maximum pala, na nire-require ko sa pasyente ko 3 months. After 3 months, i-check natin, no? Pag yung iba, ang tagal nang umiinom ng statins. Pag matagal po tayong umiinom ng statins, ano pong pwedeng mangyari? Pwede pong magkaroon po tayo, maka-experience po tayo ng soreness of the muscles. Pwede pong masira yung ating muscles. Pwede pong masira ang ating liver. Pwedeng masira po yung ating kidneys. Pwede po tayong magkaroon ng Alzheimer's. So, ngayon, na alam po natin na meron na palang produkto ang Health Code International na merong statin effect, which is our NAB peptide. Kailangan pa ba yung mga gamot na yan na maraming side effect? So, next po. It lowers blood pressure. Ang ating soybean peptide, no, it blocks the angiotensin converting enzyme. Ano ba yung angiotensin converting enzyme na yan? Ang ginagawa po niyan, it transforms angiotensin 1 to angiotensin 2. Hindi kaya namin naiintindihan, doktora. Pag naging angiotensin 2, ano pong mangyayari sa blood vessels natin? It causes vasoconstriction. Since that is blocked, hindi po nangyayari yung reaction na yan. Walang vasoconstriction na mangyayari. Kaya yung ating blood vessels nananatili pong maluwag. Gaganda po yung pagdaloy ng dugo. Ang action po ng ating soybean peptide, kagaya po ng mga gamot na ACE inhibitors. Sino pong umiinom dito ng enalapril, captopril, yung mga pambababa ng blood pressure? Ang ating NAB peptide, meron pong epekto na kagaya nun. So, napakaganda po. Ilang gamot na yon? 2 na, di ba? Yung pwede niyang palitan. Okay. Pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure. So, next slide po. It is anti-diabetic. Ano pong ginagawa niya? Ini-improve niya po yung metabolismo ng glucose. Ini-inhibit niya yung dipeptidyl peptidase. Alam niyo po ba na itong mechanism of action na ito po ay ginagawa ng isang uri ng gamot para sa diabetes. Ang tawag po dyan ay sitagliptin. So, kaya niyang ibaba ang blood sugar. Naturally. So, 3 sakit na po yun. Talagang nakaka-excite, di po ba? So, next po. It is anti-obesity. Bakit? Pag kumain po kasi tayo ng protina, ang protina, it has high satiety effect. No? So, anong ginagawa niya? Ibababa niya yung cholesterol saka triglyceride. Tapos, i-reduce po niya yung paglaki ng mga adipocytes. Adipocytes, yan po yung mga cells, no? Yan po yung ating mga fat cells, no? Ibababa niya yung free fatty acids. Ibababa niya rin yung liver triglyceride accumulation. Next slide po. It improves gut health. Alam niyo po ba na pag yung ating bituka is healthy, ibig sabihin, healthy ang ating immune system. Why? Because 75% of our immune system, it resides in the gut. So when the gut is healthy, pag yung bituka po natin healthy, healthy din po yung ating immune system. Pag malakas ang ating immune system, kaya po nating labanan ang mga bacteria, kaya po nating labanan ang mga viruses. Ang ginagawa po kasi ng ating NAB peptide, meron po kasing good na bacteria na dapat andun sa ating bituka. Pinapadami niya po yun, no? So next po, it has anti-cancer properties.
Ang ating soybean peptide, meron po siyang tinatawag, yung sequence ng amino acids na ito. Ang tawag po dyan ay lunacin. Maganda po siya sa non-small cell lung cancer. Next slide. Pwede rin po siya, no, na makatulong sa breast cancer, no? So, nagkakaroon po ng, pag tayo po regular na magte-take nito, magkakaroon po ng protection against breast cancer, particularly dun po sa mga post-menopausal women. Tapos, alam naman natin, ang breast cancer, kahit yan po ay gumaling na, may chance na magkaroon ng bumalik, no? So, ito naman, it will lower the risk of death and cancer recurrence. So, yung chance na pagbalik ng cancer, ibinababa niya po. So, it reduces cancer risk. This one is based on studies. Pinag-aralan po. Next slide po. So, ang ating soybean peptide, it has antioxidant and anti-inflammatory effects. Nire-reduce niya po yung oxidative stress. Ibig sabihin ng oxidative stress, yung pagdami po ng free radicals sa ating katawan. Tapos, yung kanyang anti-inflammatory effect, ibinababa niya po yung NF-κB, saka yung cytokines. Ito po kasi yung mga pro-inflammatory chemicals. It has immunomodulatory effects. Pinapalakas niya po yung ating immune system. Next slide po. Ang isang component pa ng ating nut peptide, so una, na-discuss na natin yung soybean peptide. Next, we discuss collagen. Sino po yung mga umiinom ng collagen dito? Okay, madami, familiar sa collagen, no? Ang collagen po is the most abundant of the fibrous protein. Ito po ay bumubuo more than 25% of the protein mass in the body. Ito po ang collagen, it gives structure to our skin, to our tendons, ligaments, and muscles. So, binibigyan niya po na structure yung ating skin and it will strengthen our bones. So, what are the actions of collagen? It improves skin health, no? Pinapaganda niya po yung elasticity ng ating balat and hydration. So, nare-reduce po yung formation ng wrinkles saka dryness sa ating skin. Next, i-relieve niya po yung joint pain. No? Mawawala po. Kung kayo po ay may arthritis, maganda po na mag-take po tayo nito. Ano pong ginagawa ng collagen? Pag nag-take tayo ng collagen, it will further stimulate collagen production. Kasi ang katawan naman natin, may kakayanan po gumawa ng sariling collagen. Pero kailangan nyo ng vitamin C para gumawa ng sariling collagen. It reduces inflammation. It provides better joint support. Tapos, mawawala po yung ating nararamdaman na sakit. Next po, it prevents bone loss. So, piniprevent niya po yung osteoporosis. Meron pong pag-aaral na yung mga babae na umiinom ng collagen, calcium, saka vitamin D, mas lower po yung tsansa na magkaroon po sila ng bone breakdown, no? Tapos, yung mineral density loss, mas bumababa. Compared sa mga babae na nagtitake lamang ng calcium, saka vitamin D. Next slide po. It boosts muscle mass. Meron pong pag-aaral, 12 weeks nila itong ginawa. Ang pinag-aralan nila yung mga matatandang lalaki. Ang pag matatanda na po kasi tayo, pwede tayong magkaroon ng sarcopenia. Ano ba yung sarcopenia? Ibig sabihin, yung muscle mass po natin, yan po ay unti-unting nawawala. No? So, ang ginawa, pinainom po ng 15 grams of collagen while exercising. They gain more muscle mass as compared to those na nag-exercise lamang. It promotes heart health. Bakit? Kasi yung ating arteries, no, hindi na po siya stiff, and there is also a 6% increase in HDL cholesterol. Next slide po. It strengthens, lumalapit talaga ako sa aircon. It strengthens the hair and the nails. Pinapalakas niya po yung ating, sarap pala dito.
Pinapalakas na po yung ating, hindi po siya kaagad mag-break yung ating hair, saka yung ating nails. Next po. So, ito po yung effects ng soybean peptide. Unan nyo po yan. Okay. So, anong ginagawa ng soybean peptide? Review lang natin, it decreases cholesterol and triglycerides, it decreases blood pressure, it is anti-diabetic, anti-obesity, it boosts immunity, anti-inflammatory, nakakaalis ng sakit, it is antioxidant, anti-cancer, and it improves gut health. Next, we have our collagen peptide. It improves skin health, relieves joint pain, it boosts muscle mass, strengthens hair and nails, promotes heart health, it prevents bone loss. Okay. So, our NAB peptides, no, with fish collagen, yan po ay binubuo ng bioactive peptides. It is unflavored, no additives, wala pong dinagdag para magmukha siyang madami. Wala rin pong preservatives, walang idinagdag para tumagal yung kanyang shelf life, so it is natural. Since meron po siyang fish, kailangan pong matest for purity and heavy metals. Kasi usually, ang mga heavy metals, nakukuha po natin yan sa pagkain po natin ng fish. Okay. Next po. So, when you use your NAB peptide, no, you will look great and feel healthy. You will rediscover your youthful glow, no? Because it has anti-aging effects, ibababa yung cholesterol mo, papagandahin yung blood pressure mo, it aids in muscle recovery. So yung ating mga athletes, tapos yung mga mahilig mag-exercise, mga tumatakbo, no? Maganda po na gamitin po natin ito. Ako po, before I used our NAB peptide, ako po ay nakakaikot dun sa athletic ball, yung oval po namin, yung pinagtatakbuhan po, 10 laps. Pero after, nagumamit po ako ng NAB peptide, 15 laps. Pag umuulan, ako po ay nagsusumba, 1 hour. Pero nung gumamit po ako nito, naging 1.5 hours. So, it increases physical endurance. Pinapalakas po niya kayo. At according dun sa isa rin po namin kasamahan, no, nag-testify siya, although sa akin niya lang ibinulong. Doktora, sabi niya, simula nang uminom ako ng NAB peptide, naging happy si Mrs. Bakit? Kasi yung kanyang endurance daw lumakas. Alam niyo na yung aking ibig sabihin. Okay. No? So, yun lamang po. Tapos, meron kayong tinutulog. Tapos, ang ginagawa din po niya, pinapaganda niya rin. Sinasabi ko na po yung personal na experience ko with NAB peptide. Pati yung tulog ko po gumanda. No? So, tuloy-tuloy na tulog. So, this one are the nutrition facts. Ang i-highlight lang po natin dito, tignan po natin yung calories, 0%. No? Tapos, yun, nakalagay yung mga ingredients niya po. Nakalagay din po yung instruction. So, discuss po natin to further. Next slide po. So, how do we use our NAB peptide? Ang nakalagay po dito, i-mix natin siya sa 100 to 200 ml of warm water. Ito po, sasabihin ko po sa inyo, totoo. Ako naman po hindi sinungaling. Dahil maganda po yung maging tapat, di po ba? Ang NAB peptide, hindi po masarap. No? Para mainom ko siya, ang ginagawa ko po, no, konting tubig lamang. Konting tubig lamang, tapos hinahaluan ko siya ng honey. Tapos, pag ininom ko siya, bottoms up. Isang lagok lang. Tapos, hindi po ako humihinga habang iniinom. Bakit? Importante ba yung lasa? Importante ba yung amoy? Kung ang makukuha ko naman na benefit
less wrinkles. Mas gaganda ako. Yeah. Mas firm yung aking muscles. Tingnan niyo naman. Walang laylay. Okay. So, kailangan po, para po i-weigh po natin, kung para sabihin natin na ayoko nga yan, ang sama-sama ng lasa. Eh kung bababa naman yung cholesterol mo, bababa yung iyong blood pressure, bababa yung blood sugar mo na hindi mo na kailangan uminom ng gamot. Saan ka po pwesto? Sa gamot na maraming side effect o sa isang pwede nating mainom, natural na supplement kahit masama ang lasa. Importante pa ba yung lasa? Hindi. Subukan po nyo. Ako po, parang 2 weeks lang, nahinto lamang dahil umikot ako eh. Kasi iniisip ko, baka wala akong honey, ayoko naman magbaon, baka matapon lamang siya, kaya nahinto. In that period alone, wala naman akong dinagdag na iba, no? I lost 0.5 kilogram. Ako po, 49.5 kilos lamang. Okay, yung mga nag-attend po ng ating 20th convention, sino ba ang star of the night? Yung 62 years old. You know, star of the night? Okay. So, pwede po tayong mag-innovate. Tayo naman po, ang Pilipino, very resourceful. Yung iba, para mainom nila yung NAB-peptide, anong ginagawa nila? Hinahalo po nila sa ating HCI mineral coffee. Yan po yung ginagawa ni Ma'am Ka. So, wala na siyang lasa. Kayang-kaya na niyang inumin. Si Ma'am Franz naman, ang ginagawa niya, hinahalo niya sa black coffee. Yung iba, inihahalo nila sa Cell Bio Juice. Pwede rin po natin siyang ibudbud sa pagkain natin. Ang importante, subukan at gamitin po natin. Ako po talaga, yung kumpiyansa ko, andito sa produkto na ito. May makwento lang po ako. Sir, may oras pa ba ako? Okay, sige lang daw. Kahit hanggang mamayang gabi ako magsalita. Okay. Ako po ay merong pasyente, no? Etong pasyente na to, nagkukonsulta lang po sa akin online. Meron po siyang infection. Doon po sa kanyang paa, doon sa kanyang dibdo. So, dahil infection, sabi ko, bigyan natin ng antibiotics. So, nag-prescribe po ako ng antibiotics together with our Power Trio. After a week, gumaling. And then, makaraan lamang ng ilang araw, bumalik. Pero sa ibang lugar ulit ng kanyang paa. So, ganun yung kanyang history. Pabalik-balik na infection dun sa kanyang kanang paa, sa kanyang talampakan. Tapos, nung pinakita niya sa akin, eto po nangyari dun sa convention ng Bicol, pinakita niya sa akin yung picture, no? Nung paa ng kanyang tatay. So, nakita ko, sabi ko, alam mo, iniisip ko, hindi lang to ordinary na infection. Mukhang osteomyelitis. Pag osteomyelitis, ibig sabihin, infection ng buto. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda siguro dalhin mo na sa hospital. Alam niyo po, pagdating sa hospital, tinignan ng doktor yung kanyang paa. Anong sinabi ng doktor na tumingin? For amputation. Kailangan putulin daw yung paa. Di sinabi ko yun sa akin. Tapos sabi ko, wait, huwag kang papayag. Sabi ko sa kanya. Subukan muna natin, no? Gamitin pa rin natin yung ating Power Trio, pero this time, haluan mo ng NAB-peptide. Gumamit ka ng NAB-peptide, painumin mo yung tatay mo ng NAB-peptide 3 times a day. Kasi yung tatay niya, mataas din po kasi ang blood sugar. Sinabi ko sa kanya, pag hindi controlled ang blood sugar, hindi gagaling yung sugat. So, after nun, may ginawa pa ng isang test. Sabi ko kasi, hintayin natin lumabas lahat yung test. So, sinabi nung doktor, mukhang osteomyelitis. So, pareho na kami nung sinabi nung kanyang doktor. Tapos sinabi nila, kailangan din magpa-duplex scan. Baka meron siyang peripheral artery disease. Nung lumabas yung duplex scan, ano pong sinabi sa kanya? Kailangan putulan ang paa below the knee. Alam niyo po, yung pamilya, nag-iyakan na.
Pati yung tatay, hindi nakatulog. Magdamag na hindi nakatulog. Kinabukasan, lumabas yung mga test. Kasi may ginawa rin silang isang test. Ang tawag po doon, culture and sensitivity test. No? So, blood culture po yun. Walang growth. Ibig sabihin, wala nang bacteria. Tinignan yung kanyang ibang blood chem. Anong lumabas? Normal ang kanyang creatinine. Normal ang kanyang CBC. So ano pong sinabi? Hindi na kailangan palang putulan ang paa. Wow! So, napakaganda. 2 araw lang na 3 times a day nag-take ng NAB peptide. Ito lamang pala yung missing link. Di ba sinabi ko, pag uminom ka ng NAB peptide, ipopotentiate, papalakasin pa niya yung epekto ng ating CMD. Isa pang testimony, natanggap ko lang kaninang umaga, nagpapasalamat sa akin. Sumakit daw yung kanyang paa during ito naman po sa Cebu. Dahil sa pagsuot daw niya ng takong. Hindi siya makalakad after nung convention, no? Talagang iika-ika siya. Uminom lamang ng NAB peptide. Wala daw siyang ibang ininom kasi gusto niyang itest. Totoo kaya yung sinabi ni doktora na mawawala yung sakit? Binalita niya sa akin kaninang umaga, doktora, nawala yung sakit, ang sarap pa ng tulog ko. Kaya sana po, wag po natin isipin yung masamang lasa. Isipin po natin yung benefits na makukuha natin sa produkto na ito. So, sino ang gagamit at susubok ng NAB peptide? Taas ng kamay! Yan po ay mabibili nyo kina Sir Tata, okay? Sa ating mga distributors po dito. Okay, so next slide po. So, sino po ang hindi pwedeng gumamit ng ating NAB peptide? Pag buntis, no? Tapos nagpapadede. Kung may allergy po sa soya, bawal po. Pag meron pong hypothyroidism, mababa ang thyroid hormone, bawal din po kasi mas lalong bababa yung thyroid hormone. Bawal din po pag merong G6PD deficiency. Ito po ay kakulangan ng isang enzyme. Ito po ay from birth. Pag kulang ka ng enzyme na ito, pwede kang magkaroon ng anemia. Sino pang nanonood dito ng NAB presentations? Ang Nutritional Advisory Board, patalas-tas lang po. Every second and fourth Wednesday of the month. Sa Facebook po, 2 o'clock, hanapin niyo po yung HCI online. No? HCI online. Makikita niyo po yon, may presentation po kami. This coming Wednesday, ngayong Wednesday na po, I will be discussing G6PD deficiency. Kung gusto niyo malaman kung ano ito, manood po kayo. Okay. So, these are my resources. Maraming salamat. Daghang salamat. Every Wednesday po, second and fourth Wednesday ng bawat buwan. Opo, advisable po. Bakit? Di ba pag na-stroke, mahina siya? Tapos pag nai-stroke po, yung muscle mass, dahil hindi na po nagagamit yung muscle, lumiliit. So ito, i-increase niya po yung muscle mass. So pwede po siya sa tao na may stroke. And it is anti-thrombotic. Pag tayo po Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.